Maliban dyan sa loob, marami din bang mga pulis sa labas ng NAIA? Tama ka dyan, Partner Admar. Gaya na nasabi ko kanina, the moment na dumating kami, around alas 9 ng umaga, ay may napansin na po kami mga police vehicles. Sa pagpasok dito, habang naglalakad, ay nakita mismo namin na there were around 20 police officers na nakatambay sa may parking lot ng VIP. At dito naman sa pagpasok mismo sa may entrance ng VIP, ay makikita namin na nasa 20 police officers ang andito ngayon na naka-standby. Okay, maraming salamat si Troy Gomez sa live update, live mula dyan sa NAIA Terminal 3. Sa masandali ito, makakasama natin si partner MJ Mondehar at nasa kabilang linya na rin si Attorney Salvador Panelo. Partner MJ, magandang umaga. Magandang umaga, partner, at good morning kay Attorney Sal Panelo. Sa ating pong naging special coverage ng ating palatuntunan, nag-live po ngayong umaga si Senator Bongo sa kanyang Facebook. At kapansin-pansin, nakasama niya si PNP Chief Marbil sa video at malaman natin ang sapantahan ng former Chief Legal Counsel Attorney Sal Panelo. Good morning po, Attorney Sal. Good morning. Good morning sa inyong dalawa. Attorney, mukhang tutuluyan nila ang dating presidente. Kasama po ni SBJ, si PNP Chief Marbil ngayon sa NAIA. Actually, the situation is, hindi ko alam kung nakakuha na sila ng hard copy ng warrant of arrest. Kasi ang plano ni General Torre, initially, pupunta niya sa tube. Kung meron siyang warrant of arrest na hard copy. Kasi parang umaasa sila dun sa website ng ICC. Pero makayuan siya. Hindi ka ba sa makaka-arresto lang dahil lamang may nagda sa website. Kaya naman hard copy. So, sangayon sa kanya, kaninang madaling araw, o kaninang mga bago mag-alas 12, aantayin niya hanggang alauna. Pag nakakuha siya, tuloy siya. So, kung nandiyan na siya, ibig sabihin nakakuha siya ng kopya ng warrant of arrest. At i-diretso niya yan sa krame. Ang original na plano niya, sa tube. Pero mukhang may bago na naman, i-coaster na rin na diretso sa krame. Attorney, ito pong ginagawa ngayon kay former President Rodrigo Duterte. Ito kaya ikabubuti ng bansa at ito ba'y magdudulot ng pagkakaisa nating mga Pilipino sa gitna po nating mga problema ngayon sa bayan? Well, alam mo, given the circumstances surrounding sa kanyang pag-aaresto at sa mga pangyayaring mga nakaraan, palagay ko ang taong bayan ay hindi sila tatahimik ng ganito-ganito na naman. Palagay ko magkakaroon ng matinding reaction dyan sa ginagawa nila. Kasi yung warrant of arrest na yan, matagal ko na sinasabi, na yan ay invalid sapagkat ang ICC ay walang jurisdiction sa atin. Kung walang jurisdiction, ano man ang kanyang warrant of arrest na ilalabas, ay hindi maaaring tanggapin dito sa ating bansa. At yung ginagamit nila na Interpol na sinasabi nila, kahit yung Interpol na sinasabi nilang enforcement agency, wala rin yun sapagkat kung baga, acting for the principal yun. Kung walang jurisdiction yung principal, yung Interpol wala rin jurisdiction. Dahil ano lang yan ahensya na to facilitate yung sharing of information para malaman kung nasaan yung whereabouts. They cannot arrest. Ang mga arresto talaga, yung pulis ng isang bansa kung saan nandun sila. Ang problema nila ganito, since magiging illegal ang pag-aaresto nila, lahat ng mga sasali dyan sa pag-aresto, pati na yung nagutos, they will be criminally liable. Kasi kung walang jurisdiction ng isang layuhan sa ating bansa, lahat ng gagawin nila na tulungan sa pag-aaresto ng isang mamamayan Pilipino ay illegal. Sapagkat ang gobyerno, ang pangunahing tungkulin ay pangalagaan at bigyan ng proteksyon ng bansa at ng mamamayan Pilipino. At kasama na ron, bawat isang mamamayan. Meron tayong isang malayang bansa, meron tayong pansariling sistema legal, meron tayong kasarilan. Pag tumulong ka
sa dayuhan na paaresto mo ang isang mamamayan. Eh, nilalabag mo yung pangunahing tungkulin ng gobyerno. Kaya yan ay paglaban sa saligang batas. At kung ang presidente nag-utos niyan, ay impeachable ground yan. Pwede siyang managot. Lahat ng umaresto, lahat ng tumulong, at lahat ng nag-utos. Yan ang batas. Sir, well-received po si former President Duterte sa Hong Kong. At bago siya po umalis sa Hong Kong, ay na-issue po siya na tatakas raw dito po sa sinasabing serving of arrest warrant laban sa kanya ng ICC. Anong masasabi mo doon, sir? Mukhang doon pa lang nasiset na nila yung tono na ang pag-alis ng presidente ay pagtakas at pagbalik niya aarestuhin siya. Alam mo, yung pagbabalik niya, yan pasinungaling sa lahat ng mga haka-haka na tumakas siya. Dahil kung tumakas siya, ba't pa siya babalik? Gaya ng sinabi niya, pinaninigan niya na wala siyang ginawang masama kung hindi bigyan ng katahimikan ng bansa at ang mamamayang Pilipino nung siya presidente. Kaya sabi niya, kung gusto niyo ako ikulong, di kulong niyo ako. Pero naninindigan ako. Kaya nga kagabi, nung ako ini-interview dyan sa bilyonaryo, ano naman masasabi ko doon sa mga nagkalat na tumakas siya at hindi rin siya babalik. Sabi ko, kakainin nila ang kanilang mga sa. They will eat their words. Darating siya dyan. At ito na nga siya. Opo, maya-maya, Attorney Sal, ipapasok natin yung Facebook Live no, ni Senator Bongo na kakatapos lamang 6 minutes ago at malaman natin, meron siya mga paliwanag at kasama niya si PNP Chief Marbil. Pero sir, ito pong Philippine National Police ay number 1 po sa mga tinulungan at inayos ng dating presidente. Lalo na yung sa benefits at sa sahod nila ng mga police. Do you think itong pag-serve ng warrant of arrest, makatutulong ito sa ating kapulisan para itaas ang kanilang moral? Dahil marami sa mga kapulisan, Attorney Sal, ang nagmamahal sa dating presidente. Ang problema, ang training ng mga yan, pareho rin ng militar, kung ano sabihin sa taas, susundin nila. Kaya susunod lamang yan kahit na labag sa loob nila. Susunod at susunod yan. Hindi mo maasahan yung mga general na may term hanggang 2028. Magiging practical yan. Kung anong pinag-uutos ng kanilang commander-in-chief, susundin nila kahit na illegal. Wala. Yan ang magiging problema. Kaya ang taong bayan lamang talaga, ang lumikha ng gobyerno nito, ang makakapigil sa lahat ng mga kalokohan ng mga niluklok sa pangyarihan. Attorney Sal, pakinggan ho muna natin ang pahayag ni Senator Bongo. Dito po kami. Ako ba hapon? Oo, kanina. Okay na po siya. Dito po kami ngayon ni Dr. Agnes. Sisiguraduhin lang namin na maayos po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte. Actually, schedule po siya bukas ng medical check-up niya. May gagawing procedure sa kanya bukas. Dito po sa hospital, sa Cardinal. Kaya po siya tumuloy at kailangan niyang magpa-check up talaga. Regular check-up. Si Dr. Agnes, siya po yung personal physician ni dating Pangulong Duterte for the last 20 years po. Dito po kami, si Secretary Bello. Kaya lang, ayaw kami papasukin. Ayaw kami papasukin. Alam niyo, nakakalungkot. Sabi ko nga sa mga pulis, paparesto nila yung taong ginawa lang ang trabaho niya para sa bayan. Sinakripisyo niya lahat. Totoo yung sinabi niya. Ginawa niya po ito para sa ating mga anak. Tayo lang natin. Hindi kami makapasok. Pinagbawal lang kami pumasok. Financial lahat yung pass namin. Attorney Sal, grabe yun. Sir, narinig po ninyo yung pahayag ni Senator Bongo. Talagang gagawin nila yan.
Natural lang yan. Bilang nasa poder ngayon, nasa kapangyarihan, kaya magagawa nila lahat yan. Kaya gaya ng sinabi ko, ang isang bayan ng Pilipino lang na makakapigil, na makakabalbalang at kapustutan at mga paglapag nila sa palitan. Walang iba. Apo. Na ngayon, hindi mo maasahan yung mga yan dahil susunod lamang yan. Maliban na lang kung talagang ang kanilang yung mga damdamin ay talagang hindi tataka sa kanila upang kung ano yung batas, yun ang ipatupad nila. Kapag illegal, ang pag-aaresto, dapat hindi sila pumayag. Attorney, atin muna din pakinggan ang pahayag ni former President Rodrigo Duterte sa isang exclusive na interview ng SMNI kaugnay sa arrest warrant ng ICC. Itong panayam na ito ay nakuha namin sa Hong Kong kagabi. I would say that not really appear or non-appearance, but I will deal with the problem directly, frontally. As a lawyer, gagamitin ko na yung pagka-abogado ko. Unang-una, how are you po? Talagang gusto magtanong, kumusta po si President Duterte? Sa awa ng Diyos, okay ako. Wala ka. Okay, sir. Hindi na po ako magpapiguligo pa, sir. Nitong weekend, lalo na kahapon, kami hong nagulantang at nagpanik dahil dun sa balita. Ano po ba talaga ang nakarating sa inyo, sir? Meron daw po ba kayo talagang warrant of arrest? Ano po? Alam mo, ma'am, what is circulating in the city of Manila, it's almost the same that's being bruited around dito because of the communications. Very, as a matter of fact, it's almost instant. Ilang segundo lang. So, ang sabi ko, ma'am, is though I do not claim ignorance about the move before and long before and after a few months of respect, nandiyan na naman yung issue. So, I guess this mga ano na ito, well, issues, I would call them, would hound me until the dying life. Okay. So, ano to, sir? So, they won't really stop. Again? So, talagang hindi sila titigil, sir? No, whereas as I remain, mainly if I remain to be a politician all the year round. But it might simmer a little bit down the line. Pero pag hindi naman ako active. But for as long as I am there in the political arena of the Republic of the Philippines, I would be a constant, not really issue, good copy for whatever I say or whatever I do, and what happened yesterday and what will happen tomorrow. Alright. Ganon, okay? Sir, okay.